ba'y nagtatanim ng ampalaya, para tumaas siya ng ganyan ay inaalis yung mga dahon, mga sanga dito sa baba. Pero sapagkat ang interesado ko ay makaproduce agad ako ng maraming dahon, ay hindi ko natatanggalin yan, akin ang itutuloyan yung mga kuwan na yan. At yan ay lalayas yan pagka hindi niyo kuwan, ito kung saan pupunta yung sanga, kaya't kayo'y masipag, tuturuan nyo siyang gumapang. At tinan nyo, ilang araw lang ito simula nung mabidyohan namin, ganyan na kalaking tumaas, oh. At sa bawat dahon ay may lumalabas na supling, may lumalabas sa sanga. Kaya pag lalagyan mo ng organic yung baba na yan, talagang lalaganap yan. At sapagkat ito ay para sa dahon lang, ganyang kalalaki ang dahon, no? Ang aming business ay dahon. Nagbibenta tayo ng ampalaya capsule. Ay hindi na namin ito ini-spray sapagkat yung spray ay para lamang wag masira yung bunga. Madalang yung sisira ng dahon ay di makukontrol namin yan. Pero kung gustong bumunga ay i-sprayhin ng matindi yan. Kaya safe yung ating ampalaya sapagkat hindi na natin i-sprayhin. Mga 5 days pa mangunguha na kami ng initial na dahon. Itong ganito kalalaki atin ang kukuhain yan. Mga ilang araw pa. Iintayin nating kumalat ang kaunti at magpuproduce tayo ng mga dahon ng ampalaya at pwede itong gulayin, pwedeng i-stack. Kung may dehydrator, pwedeng i-stack yung dahon at paglulutuin mo na, green pa din pagkaluto. Maaring brown siya pag matuyo, pero sapagkat maganda yung pagkatuyo, dinihydrate lang, pag maluto ay green pa rin. Kaya ito yung ating ampalaya at ako'y magtatanim ng ampalaya na hindi pagagapangin sa balag, pagagapangin sa lupa. Sapagkat nakakita ako ng teknik na ang ampalaya, para hindi ka spray ng spray sa bunga, ay pagagapangin sa lupa na yung bunga ay sa halip na nasa balag ay nasa lupa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness, si Pastor Vito.